Okay, so another 3D exercise ulit tayo. So bali ito yung object na gagawin natin ngayon. So analyze mo natin yung object natin, yung orientation. So bali yung orientation niya is patayo. So kaya gagawin natin yung object natin dun sa right side or dun sa left side. Ayan. Kasi pag nasa top, ang gagawin natin mamaya kapag nasa top tayo gumawa, i-rotate ulit natin yung object para makopya lang natin yung orientation ng object based dun sa reference natin. Okay, so halimbawa, ito yung object na gagawin natin. So gusto nating gayahin yung kulay. So gawa lang tayo ng layer. Ayan. So click lang natin layer. Halimbawa, yung kulay ay cyan. Ayan, yan na lang yung pangalan natin. Tapos yung kulay, palitan natin siya ng cyan. Tapos click nyo lang ito. Yan, check. Para maset siya as the current layer. Okay? So nasa right side na tayo or nasa right side view na tayo. So next natin gagawin is simulan na natin tong object natin. So unahin natin tong mga circular parts. Circle, enter. Specify yung first point ng circle. Yan. So ito yung unahin natin. Ang diameter ay 20. D, enter 20. Next, enter lang ulit tayo. Specify natin center point. So next natin gagawin itong part na to. So ang diameter ay 40. D, enter 40. Yan. Okay, so next natin, ito naman, yung mas malaking circle or yung outer circle. Enter lang ulit. Specify center point ng circle. So, radius yung nakalagay dun sa reference natin, kaya i-input na agad natin yung value na 30. Ayan. Okay, so nagawa na natin ito. So, yung sunod natin gagawin is ito. Yung detalye ng object natin dito naman sa may right side. So, para makuha yan, yung location niyan. So, based dito sa reference natin, gagawa muna tayo ng line. Enter. Mula dun sa center point. So, yung distance ay 85. Enter. Tapos pataas naman. So yung distance niya mula dito sa is 40. 40. Enter. Tapos enter lang ulit natin. Ayan. So ibig sabihin, itong mga input natin dimension, so ginamit natin siya para makuha natin tong circle part or itong detalye ng object natin dito sa upper right part ng object natin. Circle, enter. So, ang diameter nito ay 12. So, bali dalawa yan. D, enter 12. Okay? So, yan. Nakuha na natin. So, bali dalawa ito. So, pwedeng copy na kaagad. Halimbawa, copy, enter. So, copy natin to. And then, pag enter natin, yung center point ng circle, click lang natin. Tapos, input lang natin yung distance. Halimbawa, ang distance niya is 40. So, input nyo lang yung value ng 40. Yan. So, ibig sabihin, ito na yung distance ng kabilang circle. Okay, so burahin natin itong mga linya na hindi natin kailangan. Erase, enter. Tapos, line, enter. Okay, so line, enter. Enter. Ayan, enter ulit tayo. Ayan. So, yung next natin gagawin, ito naman, itong circle na or arc part dito sa edge ng object natin. So, circle lang ulit. Circle, enter. Specify center point ng circle. So, ito yung center point na gamitin natin. So, ang diameter ay 30. D, enter 30, enter. Okay? So, next natin gagawin is ito. Yan. Ito naman. So, paano natin gagawin to? So, mula daw dito, ang distance ng circle na to is 50. So, gawa lang tayo ng line, enter. Hindi natin pwede i-copy kasi magkaiba yung radius ng circle. 12 ito, tapos 15 naman yung kabila. Kaya hindi copy yung gagawin natin. So, mula daw dito, ang distance ay 50.
50, enter. Tapos enter lang ulit natin. Tsaka natin i-input yung value na 50 or 15. Circle, enter. Specify natin itong endpoint as our center point. Radius, 15, enter. Okay? Ayan, ito na to. Next, circle ulit tayo. Enter. Specify natin yung endpoint as our center point. Diameter, D. Enter, 15. Ayan. Okay, so nakuha na natin. So, yung sunod natin gagawin, gagawa na tayo ng linya dito sa taas. Ayan. Quadrant to quadrant. Tapos dito, ito, hindi siya sa quadrant na connecto. So, gagawa tayo ng line na nakatangent dito sa dalawang circle. Sa malaki, tapos dito sa maliit. So, para maging accurate yung point ng tangency, ang gawin nyo lang, para hindi siya mag-snap dun sa iba't ibang snap points. So, off nyo yung mga snap points na hindi naman kailangan. Tapos, iselect nyo lang yung kailangan nyo snap point. For example, yung tangent lang yung kailangan natin. So, click nyo lang yung tangent. Okay. Tapos, line, enter. Ayan. Automatic yan. Nahanapin na ni AutoCAD yung best tangent point nung dalawang circle. Tapos, enter nyo lang. Okay. Tapos, balik tayo dito. Sa object snap setting. Select all natin. Okay. Tapos, itrim na natin yung mga linya na hindi natin kailangan. Or, burahin na natin yung mga linya na hindi natin kailangan. Trim. Enter. Ayan. Ito, di natin kailangan to. Ayan. So, lagi nyo i-check lang yung yung detalye na nakalagay doon sa reference ninyo. Ayan. So, burahin natin to. Okay. So, yung sunod naman, na gagawin natin, gagawa tayo ng arc dito. Yan. Ito hindi pa natin pwede i-trim kasi hindi pa natin nakukuha ito. So, yung radius ng arc is 50. Bali nga gawin natin, gagawa tayo ng circle na nakatangent dito sa dalawang circle na ito. Circle, enter. So, tangent radius, click nyo lang to. Or, input nyo lang yung T, tapos enter. Ayan. So, tangent dito, tapos tangent din dito. Tapos, input nyo yung radius na 50. 50, enter. Tapos, trim. Trim. Ayan. Tanggalin natin ngayon yung mga di natin kailangan na object. Enter. Okay? So, nakuha na natin yung 2D ng object natin. Ngayon naman ay iti-3D na natin. So, lipat tayo ng workspace sa 3D basic. Tapos, palitan natin yung yung view natin. So, nasa inyo kung anong view yung gagamitin ninyo. Kung saan kayo mas komportable tignan mamaya yung object. Ayan. So, nasa 3D na tayo ngayon. So, meron dalawang paraan para ma-3D ito. Pwedeng extrude or pwedeng press pull. So, yung gagamitin natin, ang una kong gagamitin ay extrude. Para dito. Ayan. So, click lang natin extrude. Extrude natin itong mga inner circles. Ito. Saka ito. Tapos, enter lang natin. Ayan. So, bali yung height nito ay 20. So, kaya, input lang natin yung value na 20. Ayan. So, shaded with edges. So, next naman natin na gagawin ay subtract. Click natin subtract. Click natin ito. And enter. Tapos, i-click natin yung solid na ibabawas natin. Ito. Tapos, enter. Okay? Ayan. So, check natin kung nagkaroon ba siya ng hole. Ayan. So, meron na siyang hole. So, yung next natin gagawin, ito, ipipress pull na lang natin to. Click natin yung press pull. Ayan. So, na-identify niya na yung surface or yung bounded area. Ayan. Click lang natin. Tapos, input natin yung thickness. Ayan. Or extrusion height na 15. 15. Enter. Okay. Tapos, enter lang natin. So, ito na yung ating
object. Pero, hindi pa dyan, tapos yan. Kasi kung papansin ninyo, tama yung nakuha nating object dito. Pero kapag titignan natin dun sa likod, ayan, bitin ito. Kasi ang ginawa natin, in-extrude natin. Pero dito sa plan, diretso. Ibig sabihin, diretso daw ito. So, ano yung gagawin natin? So, ito, press pull lang natin to. Press pull, click nyo lang si press pull. Tapos, select nyo lang ito, yung inner na solid. Ayan. Tapos, hanap lang kayo ng snap point para mag-align sila. Enter. Ayan. Ito na siya. So, next natin gagawin, yun. Ayan. So, ang purpose ng yun ay para pagsamahin yung dalawang solid object, gawin silang single entity object. Enter. Ayan. Okay. So, ito na yung ating another 3D exercise. So, para i-plot ngayon siya, punta kayo dun sa layout ninyo. Kapag ka meron na kayong title block, so, click nyo lang title block ninyo. Tapos, MV lang, MV, enter. Tapos, gawa lang kayo ng window. So, ayan. Ito na yung natin. Ito na yung object natin. Ay, palitan natin to. So, punta muna tayo sa drafting and annotation. So, ang set natin na current layer, itong 0 natin. Tsaka tayo mag-MV. Kasi gagayahin niya yung layer na current layer na ginagamit natin kapag hindi natin pinalitan. Ayan. So, ito na yung object natin. So, double click nyo lang, tapos scale ninyo. Halimbawa, ganito. Naka-isometric. Northeast isometric. Ito yung object natin. Since ganyan yung nakalagay sa reference. Tapos, scale ninyo. Huwag nyo basta i-zoom in or out. So, ang purpose naman ng scaling, para mag-fit yung drawing natin dun sa papel. Okay? Halimbawa, isang buo ito. Isang buong papel yung... Dun sa isang buong papel nyo ipa-plot yung drawing. Yung window na gagawin ninyo, dun mismo eksakto sa title block ninyo. Tapos, double-click nyo lang. Yan. Tapos, scale ninyo. Huwag nyo basta i-zoom in or out. Yan. Kasi kapag ka na-print ito, kapag ka zoom in or out ninyo, hindi eksakto yung masusukat natin na dimension based dun sa ginawa nating drawing dun sa AutoCAD. Yan. Ka-scale nyo lang. So, ang purpose ng scaling, para mag-fit yung drawing natin ng maganda dun sa papel. Yan. Halimbawa, ang gagamitan ng scale dito is 1:1. Ibig sabihin, gamit yung scale na 1:1, ito yung magiging itsura ng object natin. Halimbawa naman, kapag meron kayong tatlong drawing na ilalagay dyan, ayan, ganyan. Ayan, or 4, halimbawa. Tapos, hindi magkasya yung object natin sa scale na 1:1. Bitin. Halimbawa, copy lang natin ito. Ayan, meron tayong tatlong object, for example. Hindi kasya yung object natin dun sa space na na-provide natin. So, ang gagawin nyo lang, double click nyo. Halimbawa, ang scale na mag-fit sa kanya, 1:2. Ayan, 1:2 halimbawa yung scale na mag-fit yung lahat ng drawing, halimbawa. So, gagawin nyo lang siyang 1:2. Ayan, halimbawa 1:2. Ayan. Scale, 1:2. Tapos ito, yung scale dito, tsaka nyo ngayon ito papalitan. Halimbawa, 1:2 yung ginamit natin. Ayan. Para pagka na-print siya, halimbawa, kapag sinukat natin dun sa actual, tama pa rin yung masukat natin na dimension. Gamit naman yung scale na 1:2. Okay?